Matapos ma-reveal ang actual design nitong si Loki, may natitira na lamang tayong isang tanong. Ano nga ba ang kanyang legendary Devil Fruit? Napakarami ng kumakalat na mga theories tungkol sa kung ano talaga ang kanyang Devil Fruit. Surely it is so powerful na talagang kinailangan pang maging napakasakim nitong si Loki para patayin ang kanyang tatay para lamang ma-attain ang power na to. Also, binigyan ng diin na ang Devil Fruit na yon ay hindi isang normal na Devil Fruit lang. Yun ay ang Devil Fruit na pinapasa from generation to generation sa loob ng royal family ng Elbaf. At sa lakas nga ng kapangyarihan na nagamit at nakuha nitong si Loki sa pagkain ng legendary Devil Fruit na yon, ay kinailangan ang might o ang pagtutulong-tulong ng lahat ng mga giants sa Elbaf para lamang mapigilan si Loki at para maitali siya sa Yggdrasil tree. Dahil kinatatakutan nga nila na itong si Loki ay makawala at ikos ang pagkasira ng buong mundo. Na para bang sinisimbolo nito ang nalalapit na Ragnarok. Ragnarok na kung saan ay magkakaroon ng napakatinding war na magkokos ng pagkasira ng mundo. Of course, Ragnarok will include gods at ang mga napakarami pang mga entities. And as of now, alam naman natin na mayroong god ngayon sa Elbaf at yun ay walang iba kung hindi ang sun god Nika na si Luffy. Pero tulad ng nakita nga natin sa previous chapter o sa latest chapter as of now, na entitled din itong si Loki na siya talaga ang tunay na sun god. Pero ang kinaibahan lang, siya daw ang sisira ng buong mundo. Nang dahil sa insidenteng yun, maaaring yun ang dahilan kung bakit gustong makuha ni Hyrule ang Devil Fruit ni Ace para makuha ang abilidad na pwedeng tumalo o pumigil sa kanyang kapatid. Dahil alam naman natin at na-confirm sa previous chapter ng chapter 1130 na magkapatid pala itong si Hyrule at si Loki. Sila ang mga prinsipe ng Elbaf. Pero balikan natin ang tanong na ano nga ba ang posibleng Devil Fruit nitong si Loki. Dito ay tatalakay natin ang tungkol kay Fenrir, kay Jormungandr, kay Nidhogg at sa isang ability na hindi Zoan at ginagamit nitong si Loki habang nangyayari ang encounter niya kay Luffy. Ang lahat ng tatlong nabanggit na creatures ay base sa Norse mythology. Dahil alam naman natin na magmula pa lamang sa Yggdrasil tree sa tatlong layers sa loob ng Elbaf talagang meron na itong connection sa Norse mythology. Unahin na natin si Fenrir. Ayon sa Norse mythology, si Fenrir ay ang anak ni Loki. Siya din ang parabang isa sa nagsisilbing pinakamalaking factor sa mangyayari o sa naganap na Ragnarok. At isa din ito sa hindi gaanong nabigyan ng pansin ng napakaraming content creators. Nabanggit nitong si Luffy na nakaramdam siya ng roar. Hindi lamang nang makalabas na sila sa kastilyo nitong si Rodo kung hindi maging sa loob pa daw ng Lego Kingdom. Nararamdaman niya ang roar na yon at ang roar na yon din ang nagsilbing parabang tulay para ma-meet niya itong si Loki. Knowing Fenrir, isa siyang lobo and a gigantus creature at that. Na magmamatch lamang dito kay Loki knowing na isa nga siyang giant. Ayon din sa Norse mythology nang dahil na nga sa napakalakas nitong si Fenrir, hindi tumalab sa kanya ang mga normal na mga kadena na dahilan kung bakit gumamit sila ng isang espesyal na kadena para mapigilan ang kanyang movement at para maitali ito. Nakaparehong kapareho ng sitwasyon ngayon ni Loki. Sa pinakaunang meeting pa lang nila ni Luffy, nakita na agad natin na nakatali at nakakadena siya sa Yggdrasil tree. Si Fenrir din ay ang tinagurian na God of Chaos and Destruction at kung babalikan natin ang mga kataga na sinabi nitong si Loki sa last chapter, nakita natin doon na sinabi niya na siya ang sisira sa mundo na para bang ipinapahiwatig pa lamang dito na talagang ikinokonekta na siya kay Fenrir. Ayon din sa Norse mythology na banggit na kakainin ni Fenrir ang araw. Fenrir will eat the sun. And as you know guys, ang sun na tinutukoy dito ay maaaring si Sun God Nika na nasa harap niya ngayon. Kaya hindi talaga malabo at napakataas ng tsansa na maglaban talaga itong si Luffy at si Loki. Maaring yun din ang plano ni Loki, ang kainin ang original at ang tunay na Sun God habang siya naman ang magte-take place sa posisyon na yon. But enough of that, mag-proceed naman tayo ngayon kay Jormungandr. Nakita nga natin sa latest panels sa pinakahuling pages ng chapter 1130 na nasa pinakaibabang layer sila ng Yggdrasil tree, nasa baba pa sila ng Midgard at doon din nga natagpuan itong si Luffy na nakatali at nakakadena itong si Loki. Since ang pinakamalapit nga na dalawang creatures ayon sa Norse mythology kay Loki ay si Fenrir at si Jormungandr, ang dalawang ito ang pinakamalapit na nagiging prediksyon ng napakaraming One Piece fans. Ang dalawang ito ay parehong anak ni Loki, so although it is not completely accurate based sa Norse mythology dahil mismong si Loki na nga ang pinag-uusapan natin dito at hindi ang kanyang mga anak, still,
pwede bang ginamit lang nitong si Oda as a inspiration ang kwento mula sa mitolohiyang yun? Nabanggit din nitong si Dory at ni Brogy way back nang mangyari ang preparasyon sa gagawin nilang atake sa Little Garden na ang natatanging individual, ang natatanging creature na kayang i-withstand at saluhin ang kanilang atake ay walang iba kung hindi ang Serpent. Ang Red Serpent na soaked in blood na matatagpuan daw sa Elbaf. Now who could that be? Sino nga ba ang creature na yon at napakalakas naman niya para saluhin at kainin ng walang kahirap-hirap ang atake ni Dory at ni Brogy? Paano nalaman kung ang Serpent na yon na tinutukoy nila ay walang iba kung hindi ito na palang si Loki? Dito na ngayon papasok si Nidhogg. Kung babalikan natin ang illustration tungkol sa tatlong realms ng Yggdrasil tree, makikita natin sa pinakamababang realm na kung saan ay meron ditong isang serpent, isang ahas. Pero wag kayong malito guys, hindi ito si Jormungandr. Si Jormungandr ay naninirahan sa tubig at ang serpent na ito ay ang creature na tinatawag nilang si Nidhogg. Ang isang serpent na naninirahan sa pinakamababang realm ng Yggdrasil tree, nangumunguya at kinakain ang mga ugat nito. Ngayon, paano nalaman kung ang tinutukoy pala nitong si Dory at ni Brogy na ang individual na kayang saluhin ang kanilang atake na ang Red Serpent soaked in blood ay ang mythical Zoan form pala nitong si Loki na si Nidhogg? In that case, hindi yun ganon kadaling i-predict dahil alam naman natin si Oda. Kilala natin siya na hindi siya gagawa ng kahit na anong plotline or storyline na napakadaling maghulaan ng kanyang mga fans. Now with this given, ang dalawang ito na si Fenrir at si Nidhogg ang dalawang pinakamalapit na mythical Zoan fruit na pinagpapasapasahan ng royal family from generation to generation sa loob ng Elbaf. At yun din ang abilidad na nakuha nitong si Loki, kaya naman kinailangan ng napakatinding lakas ng pagtutulong-tulong ng napakaraming mga giants para mapigilan siya. Pero kung hindi yun isang mythical Zoan fruit, paano kung ang lahat ng ito ay naidudulot ng deception, ng illusions na nakikreate ni Loki sa pamamagitan ng legendary devil fruit na yun? Knowing Loki, he is the god of deceptions. Paano kung ang lahat ng ito ay hindi totoo? Na ang lahat ng nakikita ni Luffy magmula pa lamang sa encounter nilang dalawa ni Loki ay pawang ilusyon lamang. Isang ilusyon na nagagawang posible ni Loki gamit ang kanyang kakayahan na nakuha niya sa Devil Fruit. Maaring ito din ang dahilan kung bakit para bang walang kahit anong guards, kung isa nga siyang napakadelikado, napaka-dangerous na individual para sa loob ng Elbaf. Bakit walang nagbabantay dito? Napakadali siyang napuntahan itong si Luffy na isa pang stranger sa loob ng Elbaf Kingdom. Could it be na sa sobrang deceptive at napakamapanlin lang nitong si Loki ay hindi na hinahayaang may makalapit pang kahit na anong individual, kahit na sinong mamamayan ng Elbaf, in close proximity or kahit na anong malapit na area sa kanya dahil pwede niya itong malinlang na at some point ma-deceive at mamanipulate niya ito para pakawalan siya. Kung ito nga ang ability ni Loki, maaaring ang kapangyarihan na yun ay nagagamit niya sa pamamagitan ng kanyang mga mata na dahilan kung bakit binalutan nila ito. Dahil kitang-kita naman natin sa pinakahuling panel ng last chapter na para bang nagugulo ang mga mata niya. But what do you guys think? I would love to hear your opinions, especially dahil maghihintay pa tayo ng another 2 weeks para sa susunod na chapter ng One Piece. Kung may gusto kayong talakayin natin na kahit na anong topic na pwede natin i-analyze at gawa ng discussion, ilagay nyo lang yan sa comment section dahil as you know guys, binabasa ko ang lahat ng comments nyo. Don't forget to leave a like, subscribe and ring the bell button para ma-notify ka pag release natin ang susunod na video, especially sa paglabas ng susunod na chapter. Also, don't forget to follow our official Facebook page at ang ating official TikTok account. Bago natin tapusin ang video, shoutout nga pala sa napaka-solid na mga supporters natin na ito. I hope you guys visit Anime Updates PH again and I will see you guys on the next one.